ang Bible ay hindi totoo dahil ito ay sulat lang ng tao. Sagutin natin yan mga kapatid. In Luke chapter 24 verse 44, ang sabi dito ni Jesus ay, and he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Ito po kasi matutupad po ito mga kapatid, ang salita ng Diyos. Si Jesus mismo nagsabi nito after si Jesus nag-appear sa mga disciples after His death and resurrection, and then nagkaroon sila ng supper ulit o dinner, that ito yung sinasabi ni Jesus. Mga kapatid, yung mga nagsabi na ang Bible ay hindi totoo, kawawa naman po sila. Totoo po ito. Dahil hindi lang po ito matutupad at patunayan na totoo ito, kung hindi sa mga naniniwala ay mangyayari ang mga sinasabi dito at pinapangako. Nangyari na nga sa akin eh. So kung ganon mga kapatid, pinapatutuhanan talaga na ang salita ng Diyos ay totoo. Marami pa pong hindi pa po nangyayari at mangyayari. Mga kapatid, ang sabi dito, katulad ng sinabi ko nangyari sa akin, "My sheep hears my voice, and I know them, and they will follow me." That's why I'm following Jesus, because I can hear Jesus from His Word. Okay? And then, in Romans chapter 10, verse 17, "Faith comes from hearing, and hearing by the Word of God." Ito rin salita ng Diyos. So, mga kapatid, itong salita ng Diyos na sinasabi at inaral natin, ay meron niyang buhay, that is living Word, interactive, at saka mangyayari ang mga sinasabi doon at pinangako doon. Hindi lang para patunayan historically, archaeologically, or whatever sciences na gusto nating i-prove. Hindi lang po yun. Mga kapatid, nung time nga ni Jesus na nandyan siya, face-to-face niyang nakausap yung mga tao at nagpakita siya ng proof na He is the Son of God. Wala nga naniniwala eh. Much more sa panahon natin ngayon na salita na lang ang iniwan ni Jesus. Marami din ganon. Mga skeptical ba? Alam mo, the problem with man today, it's not about the authenticity of the things na pinapatunayan natin. Kung hindi, ang tao, kung ayaw na talaga maniwala, kahit totoo pa yan, hindi yan maniniwala mga kapatid. It's not about the missing or kulang ang ating proof. But it's rather the people na hindi talaga maniwala dahil nakaset na sa kanilang isip na pag ayaw nilang maniwala, hindi talaga sila maniwala. Pero for us, no, those who are engaged with the Word of God, those who are familiar sa lahat ng sinasabi ni Jesus, ito naman ngayon ang pangako ni Jesus. In John chapter 10 or chapter 14, verse 26, ang sabi niya dito mga kapatid, na, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring you to remembrance that all I have said." Mga kapatid, ang Holy Spirit from the Father, no? Ipadala sa atin yan para tayo i-remind, paalalahanan, i-guide, i-counsel sa mga lahat ng sinasabi ni Jesus. Kaya kung hindi ka pamilyar sa salita ng Diyos, maaaring yung sulat ni Moses o sa Psalms o sa itong New Testament, mga kapatid, kawawa ka talaga kasi walang i-remind ang Holy Spirit sa iyo. Ito, chapter 14, verse 26 in same book of John. "But the Helper, the Holy Spirit, comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth." Again, the Spirit of truth, kasi patunayan niya to na totoo. "He will bear witness about me." So siya yung pagpatotoo at magpapatunay na patungkol kay Jesus. That is why, "My sheep hears my voice, and they will follow me." Kasi may patunay ang Holy Spirit. "And you also will bear witness, because you have be with me from the beginning." That's why mga kapatid, ang mga taong may kakayanan lang din na mag-testify about Jesus ay yung those who are familiar with this encounter with the Holy Spirit and with the Word of God. That is why mga kapatid,
Kung hindi tayong mga mananampalataya, hindi natin masyado familiar ang lahat ng sinasabi ni Jesus, minsan kulang-kulang din ang reminder sa atin. Bakit? Hindi dahil mali ang Holy Spirit o kulang ang Holy Spirit or nagkulang siya sa wala siyang gagamiting material, which is the Word of God. Buti nga mga kapatid, ang sumulat ng Bible ay tao. Hindi hayop. Hindi mahirapan tayo, isipin mo kung manok ang sumulat nito, paano mo yun i-interpret? Kung baboy, o kung anong hayop, kung gusto mong sumulat yan. Okay, so, the Word of God is God, John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tandaan mo yan mga kapatid, buhay yan, living Word yan. Gagawin ng Holy Spirit kung ano meron yan. Okay?